Ang USS Gerald R. Ford CVN-78 ang itinuturing ngayon na pinakamalaki at pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa buong mundo. Ito ay pag-aari ng US Navy at pinangalanan sa 38th President ng Amerika na si Gerald R. Ford. September 10, 2008 nang pinirmahan ng Northrop Grumman Newport News Shipbuilding ang kontrata para idisenyo at buuin ang aircraft carrier sa halagang $5.1 billion o humigit kumulang 255 billion pesos. Sa kasalukuyan, ang USS Gerald R. Ford ay may estimated value na $13 billion o humigit kumulang 650 billion pesos. Bakit nga ba ganito kamahal ang barkong ito at gaano kalakas ito kung sakaling isasabak sa mga gera? Bago natin sagutin ang mga yan, kung mahilig ka sa mga ganitong topic, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para ma-update ka namin kapag may bago tayong upload na video na siguradong kapupulutan mo ng aral. Alamin na natin. Ang USS Gerald R. Ford ang pinakaunang carrier design na ginawa sa loob ng 40 taon simula nang binuo ang Nimitz class na dating pinakamalakas na aircraft carrier ng United States of America. Ang Ford class ang balak ipalit ng Amerika sa Nimitz class at balak pa nilang magpagawa ng mas marami pang unit ito pagdating ng hinaharap. Ang US Navy ay gagastos ng $43 billion base sa inaprubahan ng US Congress, kung saan 3 unit ng Ford class ang kinakailangang matapos sa mga susunod na taon. Kabilang na nga dito ang USS Gerald R. Ford, USS John F. Kennedy at ang USS Enterprise CVN-80. Kapag natapos ang mga ito, inaasahan na mas marami pa ang posibleng ipagawa ng Amerika. Depende sa kung ilan ang maaaprobahan ng kanilang kongreso. Ang Ford class ay mas pina-improve pa kumpara sa Nimitz class dahil mas pinadali nito ang mga gawain ng mga sailors at mas malaking gastos ang nabawas para sa maintenance ng US Navy. Pina-improve din nito ang survivability measures, kaya't masasabi na ang malaking barkong ito ay ligtas na ligtas para sa mga sundalo at mga crew. Kung matutupad ang lahat ng plano ng US Navy na makagawa ng maraming Ford class, inaasahan na ang ahensya ay makakatipid ng $4 billion sa maintenance o humigit kumulang 200 billion pesos. Pinaganda din ang interior nito at idinisenyo para magkaroon ng mas maraming storage. Ang Ford class ay kayang mag-displace ng bigat na 100,000 tons na higit na mas marami kumpara sa Nimitz class na may displacement naman na 97,000 tons. May haba ito na 337 meters at may lapad na 78 meters. Higit na mas malaki ito kumpara sa pinakamalakas na aircraft carrier ng Russia na Admiral Kuznetsov at ng China na Shandong na parehong may haba lamang na 305 meters. Halos doble din ang bilang ng mga aircraft ang kayang isakay nito na kumpara sa aircraft carrier ng Russia at China dahil umaabot ito ng mahigit 90 aircrafts. Ang bagong aircraft carrier ay pinapatakbo sa pamamagitan ng New Generation A1B nuclear reactors na pinalitan ang dating ginamit sa Nimitz class na A4W nuclear reactors. Ang mga reactors na ito ay may service life na 20 hanggang 25 years. Kaya naman ang pambihirang barko na ito ay may kakayahang maglakbay sa anumang panig ng mundo ng tuloy-tuloy at hindi na kinakailangan pang gumamit ng mga krudo at langis. Ang disenyo ng Ford class ay halos kahawig din ng Nimitz class na may kapareho ding bilang ng dami ng mga decks. Mayroon itong maayos na landing system na ginagamitan ng advanced na global positioning system. Kaya naman mas mataas ang accuracy
para makapag-landing ng maayos sa mga aircraft nito. Palagi nitong sakay ang mga flag officer at ang mahigit 70 staff ng carrier, at ang grupo ng mga flag brigade na dating nasa carrier island ay inilipat na sa lower deck para ma-minimize ang sukat ng island deck. Ang ship's internal configuration at flight deck ay pinalitan ang disenyo upang mas marami pang kagamitan ang mailagay dito. Ang defense system naman na pinakamahalagang sistema sa buong aircraft carrier ay mas pinahusay pa sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga anti-missile defense system. Ang communication search at tracking naman ay isinasagawa sa isang composite mast na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng island deck. Dito ay maingat na minomonitor ang nangyayari at posibleng pag-atake kahit pa libo-libong kilometro ang layo mula sa kinalalagyan ng Ford class. Maaari nilang makita dito ang mga paparating na banta gaya ng mga inbound aircraft missiles at maging banta sa surface at sa ilalim ng tubig gaya na lamang ng mga submarine missiles. Ang pinakamaipagmamalaki naman ng vessel na ito ay ang kanilang air wing. Binubuo ito ng mga moderno at advanced fighter strike aircraft, special mission aircraft transports at iba't ibang mga helicopters. Walang kahit anong foreign design na aircraft carrier ang kayang tumapat sa air arm ng USS Gerald R. Ford pagdating sa kanilang mga aircraft. Ilan sa mga aircraft nito ay ang FA-18EF Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye, EA-186 Growler Attack Aircraft, MH-60R Seahawk Helicopters, at pati na mga unmanned air and combat vehicles kabilang ang mga attack drones na kadalasang ginagamit na pang-espiya at pambomba sa mga kalaban. Ang aircraft service station naman ay matatagpuan sa 18 refueling and rearming stops at pinalitan ang traditional catapults ng electromagnetic aircraft launch system. Dahil dito, 25% na mas maraming aircraft launch ang maaaring magawa sa isang araw kumpara sa Nimitz class, at 25% din ng mga crew member ang mababawas sa operasyon na mas malaking tipid para sa US Navy. Dahil sa mas malaking storage facility, mas marami naman ang maiimbak na mga missiles at cannon rounds para sa mga fighter aircraft at mga bomba at air-to-surface missile para sa strike aircrafts. Gayon din ang mga torpedoes na ginagamit naman para sa mga anti-submarine warfare aircrafts. Ang weapon elevators ang siyang magdadala ng mga missiles mula sa magazines patungong weapon handling and assembly areas na matatagpuan sa 2-level deck na nasa ibaba ng flight deck. Dahil sa ganito karaming armas at mga pambihirang features ng Ford class, maraming mga makapangyarihang bansa ang nagnanais ding makagawa ng katulad na vessel na ito. Isa itong malaking advantage kung sakali mang magkaroon ng digmaan at siguradong katatakutan ng kahit sinumang kalaban. Inaasahan na ngayong taon mangyayari ang pinakaunang deployment ng pinakamalaking warship at aircraft carrier sa buong mundo. Ano ang masasabi mo sa USS Gerald R. Ford aircraft carrier? At ano sa tingin mo ang iba pang mga military vessel ang maaaring ipangtapat laban dito? I-share mo lang sa pamamagitan ng pag-comment sa ibaba. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para ma-update ka namin sa mga bago nating pag-uusapan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.